Pwede ba talagang umabot sa $1,000 ang presyo ni XRP? Imagine mo, isang financial earthquake na yayanig sa buong global system. Ito po ang senaryo na pinapakita ni Ginoong Jake Claver. At good evening crypto tungkol po sa tinatawag nilang domino theory ni XRP. Ayon sa kanila ay may tatlong malalaking pwersa na sabay-sabay pumipila. Yan po ay ang supply shock, institutional demand at saka macroeconomic stress. At kapag natumba ang isang domino, susunod ang iba. At maaari pong magbukas ng bagong era kung saan si XRP ang gagamitin bilang pangunahing global liquidity asset. Kaya ang tanong, realistic ba talaga ang $1,000 na target o hype lamang? Ngayon ay paano nga ba nagiging domino effect ang liquidity crisis? Sabi po ng mga advocates, ang susi daw sa $1,000 XRP thesis ay tatlong malalaking macro events. At ito nga ay ang global liquidity stress, institutional adoption at pangangailangan para sa mabilis na settlement rails. Ngayon kung sabay-sabay daw po itong mangyayari, maring sumabog ang demand. At imagine, ang mga bangko, remittance providers at payment networks ay sabay-sabay po na naghahanap ng mura, mabilis at saka borderless na liquidity. Kapag nilagay po sila sa stress environment, ay natural lamang po na sila ay lilipat sa asset na kayang mag-move or magpagalaw ng kapital instantly. At dito po pumapasok si XRP bilang bridge asset. Kaya kapag na-trigger po ang unang wave ng demand, domino na ang kasunod. Ngayon, ang aking masasabi naman tungkol dito ay ang $1,000 XRP thesis dito ay nakaangkla po sa tatlong mga bagay. At yan nga ang scarcity, utility at saka global systemic change. Kapag nag-shift po ang liquidity rails at saka institutions sa mas mabilis at mura na settlement tool, dito po papasok ang domino theory. Ngunit sa ngayon, malayo pa ang industriya sa ganitong radical transformation. Kaya sa dulo, hindi imposible, pero hindi pa probable. Ito ay vision-based scenario, hindi po immediate forecast. Pero kung may isang aral po dito, ito na po iyon. Si XRP ay hindi lamang coin. Siya ay pwedeng maging global infrastructure at dito po magsisimula ang tunay na pagbabago. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.